it is not a guarantee na magkaroon kayo ng kaibigan na babaylan, mumbaki o manggagamot na binabaylan tulad ko, na matutupad agad-agad ang kahilingan nyo. So paliwanag natin yan. Hindi ibig sabihin na magkaibigan tayo o kakilala mo ako at nakakausap mo ako araw-araw, oras-oras, ay matutupad agad ang kahilingan mo. Depende yan, no? Depende yan. Kung kaya kong ibigay physically ang kahilingan mo, why not? Kung meron naman tayong kakayahan, lalo na pagpera, at pag humingi kayo ng tulong sa akin, bakit hindi? Kaya nga lang, tingnan natin ang limitations, no? Una, kilala ba kita? Bakit kita pagbibigyan? Bakit kita tutulungan? Hindi mo ako katulong para hingan ng tulong nang walang kapalit, no? So, anong gusto ko bang sabihin dito? Meron kasi na iniisip ninyo, pagkaibigan nyo ako, is para akong genie, nakikis-kisin mo, tapos lalabas na kaagad ako, at kung anong wish mo, ibibigay ko agad-agad. Hindi po ganon. Hindi po ganon. Kasi ako, tao din ako. Tao lang din ako na may pangangailangan din. Ngayon, dahil nga ang tungkulin ko ay binabaylan, pinakikinggan ko kayo. Pag-aaralan ko ang sitwasyon ninyo. Pero hindi ibig sabihin ay kailangan oras-oras, minu-minuto, bawat araw tatanungin nyo ako na sana mangyari na ang inihiling nyo. Hindi po ganun yun. Hindi ganun yun. Hanggat hindi nagbabago ang kaisipan mo. Kasi hindi naman ako ang maglalabas nun. Una, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kilala yung dinudulog mo na gusto mong gayumahin na lumapit sa'yo. Kasi kung ayaw niya sa'yo, eh bakit natin pipilit? No? Bakit natin pipilit? Pero yun nga ang goal natin eh. Yung magustuhan ka nung taong gusto mong lumapit sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Anong gagawin natin dito? So kailangan mo na baguhin natin ang ating sarili. Alamin natin kung anong pagkakamali, kung bakit ka iniwan o bakit ka whatever, no? Kung ano man ang sitwasyon na nangyari sa inyo. So kami, ako, itong mga manggagamot na ito, no, at mga tarot reader dito sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram o kahit saan man, no, instrumento lang kami ng Diyos. Pero hindi kami ang Diyos. Hindi namin pwedeng pagalitan o utusan ng Diyos, kasi Diyos yun, no? We cannot compel God to obey us. Sino ba naman tayo para utusan ang Diyos na, uy, putang ina mong Diyos ka, gawin mo tong kahilingan ni ganito. Hindi, no? Kung merong ibang practitioners na ganun ang gawain, well, good for them. They have power over God. Pero sa atin, kasi ang paniniwala natin, we are co-creator. Kumbaga, co-worker. Diba? Co-worker lang natin siya. Kamanggagawa ang Diyos. Ang mga diwata, no? Meron tayong mga tungkuling na ginagampanan, at ang mga diwata ay katulong natin para mag-improve ang ating buhay. The reason for us that we do prayer, we do rituals, is para maging magaang ang trabaho natin. Parang gusto mong bumiyahe, no? Pumunta dito. Kaya nga lang, wala kang pamasahe eh. So, ang gagawin mo, maglalakad ka. Mula sa kinaroroonan mo hanggang dito, kung sasakay ka ng bus or whatever, it takes 3 hours to 4 hours. Eh, wala kang pamasahe. Anong gagawin mo? Maglalakad ka kung gusto mo talaga, di ba? Pero yung paglalakad mo mula diyan sa kinalalagyan ninyo hanggang dito, ilang oras yon? Diba? It will take time. Imposible. Or posible naman, it is possible. Pero isipin mo kung tawid dagat kayo. Yeah, kailangan mong sumakay ng eroplano. Tula kang pag sasakyan ng eroplano. So, ibig sabihin, maglalakad ka, lalangoy ka, lalakad ka, hanggang sa makarating dito. Gaano katagal yun? Diba? Matagal na proseso. So, kailangan mo talaga maglabas ng pera para makausap ako, ma-avail mo yung free services ko. Kaya nga lang, yung panalangin din natin, no? Alam ko, libre lang ang pagdarasal. Libre lang ang pagdarasal. Pero isipin mo, ang pagdarasal natin sa Diyos at ang tao ngayon dito sa mundo ay may 8.2 billion na taong nabubuhay. Sa 8.2 billion na yon,
paano ka papansinin ni God? So, yun yung purpose ng ating mga ritual offerings. Nagsisindi tayo ng kandila, nagbibigay tayo ng bulaklak, ng insenso, pagkain, o minsan nga is nagpapadugo, diba? Nagpapadugo or nagkakatay tayo ng mga hayop. Tulad ng mga kapatid nating Muslim, meron silang buwan, ngayon ay buwan ng Ramadan, no? So, sana'y pagpalain kayo ng Panginoong may kapal at gabayan kayo at tanggapin ang inyong mga panalangin ng dakilang Allah na lumikha, no? So, para sa mga kapatid nating Muslim yon. At gayon din, no, sa mga sakripisyong ibinibigay ng mga pari din at ng iba't ibang reliyon, para mapansin tayo ng Panginoong may kapal. Yung ritual offerings ay kailangan hindi lang para sa akin. Usually, kung magbibigay kayo ng pera, to be honest, it will goes to me bilang tao. Pero yung pera na yon, hatiin ko pambili ng kandila, pambili ng mga iba pang mga offering paraphernalia, at syempre sa pangangailangan ko rin bilang pare na ipagdadasal ka. Ngayon, kung ikay pinagdarasal, tingnan natin yung credentials. Madali bang pansinin itong taong to ng Diyos? Yan ang tanong. Pinapansin ka ba? So kung padasal lang, mas mainam na pumunta kayo sa mga pare, sa mga paring Katoliko o kaya sa mga pastor na Protestante o ministro ng Iglesia ni Cristo, kasi mga ordinado sila at ginagarantiya ng simbahan na yon na sila ay pakikinggan ng Diyos. Yung tulad namin, iniisip naman ng karamihan, nasa demonyo kami. Okay, sabihin natin hindi kami pinakikinggan, but on my part, no, on my part, ordained din po ako, second degree clergy po ako ng Corellian Nativist Church of Wicca. So Wicca po tayo, pero inaakap natin ang tradisyon ng Pilipino na anituhan. So ito po yung gawain natin. At ilang taon na rin po tayo, no? 25 years gawain na natin to. At nagkaroon na rin tayo ng credibility, not only here on earth plane, kundi pati sa spiritual plane of existence, na kahit paano kilala tayo ng mga diwata. Dahil ang mga diwata dati akala ko wala na, pero ngayon nagsilapitan ulit sila at nabuhay sila at gusto silang makilala, no? So ibig sabihin, we work hard for our credentials. So parang tulad ng sinabi ko, parang pagbabiyahe, yung hinihiling ninyo, lalo na pag walang bayad o wala kayong binigay na offerings, hindi ka tanggap-tanggap. At kung i-offer ninyo ang sarili nyo kay God, anong klaseng offering? So yung pag-o-offer ng paghuhubad, pagbibigay ng sex, ay yun ba ang nararapat? That is worldly, makamundo yon. So hindi tatanggapin ni God yan, diba? Yung katawan mo, at sino ka para tanggapin ni God, diba? Ang tanging sakripisyo nga lang, no, sa mga Kristiyano is yung katawan ni Kristo, dahil kasi banal siya. So nakagawa ka ba ng kabanalan para tanggapin ng Diyos ang dugo mo, ang iyong katawan bilang alay? We are all unworthy. Bilang tao, hindi tayo karapat-dapat. Kahit nga ako kahit sabihin mo, binabaylan ako. Even the word binabaylan, unworthy pa rin ako. Parang feeling ko hindi pa rin ako karapat-dapat. Kasi ang mga babaylan natin, yung mga traditional na katutubo na sa kabundukan, sila buong buhay nila, ibinigay nila para ipagtanggol ang katutubong pananampalataya. Pero iba ngayon, no, they are claiming to be babaylan, pero still calling on the modern gods na nag-colonize sa atin at pinakalimot ang mga pangalan ng ating mga diwata. Ngayon ako, sinisikap kong ibalik ang karangalan ng mga diwata at pinakikilala ulit sila sa buong mundo. Pero feeling ko pa rin unworthy ako. Meron pa rin ako mga kahinaan, kasiraan. So hindi pa rin mabilis ang aking pagdarasal sa ilang mga bagay. Pero yung mga katulad nitong mga kailangan nyo, please, 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 unawain nyo, daraan tayo sa proseso. Gusto ko yung proseso natin is maayos. Ayaw ko kayong lokohin at linlangin. Nahingan ko kayo ng kung ano-ano, tas wala rin namang ginagawa, no? Pero kung gusto nyo, talaga, punta po tayo dito, mag-usap tayo. Sasabihin ko sa inyo anong kailangan gawin dito sa inyo. May kailangan mong bilhin nyo. So, pero kailangan ko rin, katulad nito, yung pambayad ko ng kuryente, pambayad ko ng internet, ng tubig and everything, pagkain ko, no? Dahil kumakain pa rin ako, tao pa rin ako.
At hindi nyo masasabing tamad ako at kailangan ko magtrabaho. Kasi kung kailangan ko magtrabaho ng iba, I won't accept anymore mula sa pera ninyo. Pero wag nyo akong istorben sa trabaho ko dahil kasi kailangan ko rin kumita. The reason why I'm here, nasa harapan ninyo, sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, or kung saan mang channel na meron tayo ngayon, is I'm giving you an offering or choices na napiliin nyo ako. Pero no, diba? Hindi naman ako magkukumahog. Kayo po ang lumalapit sa akin para bigyan ko ng tulong. Pero yung tulong ko, dapat merong energy exchange. So hanggang dito na lang. Sana maunawaan nyo ang aking sentimiento na nagtatrabaho po ako para sa inyo. Pinagdarasal ko kayo araw-araw, gabi-gabi. Idinudulog ko ang inyong panalangin, inyong kahilingan. Pero sana mapansin nyo rin na ako bilang tao, meron din tayong pangangailangan na dapat ninyo rin po akong tulungan. So talagang tulungan, ibig sabihin hindi lang ako kumikilos, pati kayo kumikilos. At hindi lang kayo nakikinabang, bigyan nyo rin ako ng pakinabang. So hanggang sa uulitin, maraming salamat. Ito ang Apo Adman ng Templong Anituhan ng Luntiang Agama, nagsasabing mayari na, pag-asatin, paalam.